Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 13, 2026, Biyernes ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 11 verses 29 to 32 and chapter 12 verse 19. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasa lubong niya si Ahayas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa, at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso, sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi. Alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat na ngayong araw na ito pinapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang malaman natin ang kasaysayan natin. Dito sa ating Ebanghelyo, sa unang pagbasa sa araw na ito, yung epekto ng paglabag ni Solomon na siyang naging hari sa kanyang katapatan sa Diyos nang siya ay sumamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan na kung kaya nagresulta ito ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga bansa na pinag-isa bilang Israel noong panahon ni David. Kumbaga, yung effort ni David na pag-isahin ang lahat dahil kay Solomon, nahati ito at magpasa hanggang ngayon. Sabi nga, magpasa hanggang ngayon ay merong nahiwalay na 10 lipi ng Israel mula sa angkan ni David. Kaya talagang kailangan maging maingat ang sinumang mga namumuno sa kanila pong mga desisyon dahil ang epekto nito ay talagang pangmatagalan o may pagkakataon na talagang napakahalaga na malaman natin yung background, yung history, kung bakit nga ba nahiwalay. Sa sitwasyon namin ngayon dito sa Pilipinas, talagang napakatindi ng usapin ng paglagpas at hindi pa naman tuluyang nakukuha pero yung pagpasok ng mga Chinese vessels sa territory ng Pilipinas at talagang di natin ngayon, talaga maraming mga tao, lalong-lalo ng mga kabataan, ang litong-lito tungkol sa West Philippine Sea na nangyari pa at nagsimula ang kaguluhan sa mga nakalipas na mga administrasyon. Hindi natin alam kung ano talaga yung kwento, baka mayroong mga secret transaction, bakit malakas ang loob ng mga Chinese vessels na pagbawalan ng mga Pilipino na mangisda na para bang sinasakop na nila o inaari na nila ang bahaging ito. Iba't ibang mga kuro-kuro, mga debate ang ating naririnig sa ating Kongreso, sa Senado, na hati-hati dahil yung mga inaakala natin na dapat ay kapanalig natin pero panig sa ibang, panig sa Chinese, na parang okay lang sa kanila na sakupin yung ating pong teritoryo, na magtayo sila doon ng kung ano-ano. Samantalang talagang parang minsan may isip, bakit ang lakas ng loob nila na gawin yun, bombahin yung mga Pilipino para bang kanila talaga yun. So hindi natin to malalaman hanggat hindi lumalabas ang katotohanan kung sadyang may mga tao po na nakipag-transact sa Chinese government na para magawa nila ang lahat ng ito. So,
Agayong tanong, no? Atin ba ito o hindi? Dahil yan sa mga kagagawan at mga desisyon ng mga leader natin na hindi talaga inisip, no, kung anong kahihinatnan nito para sa susunod na henerasyon. Ginugulo natin, no, kung ano man ang kasaysayan o kwento ay sadyang naliligaw na tayo. Nawawala na sa atin yung tunay na pagkakakilanlan natin. Kaya nung paman, no, nawa ay matuto tayo. Kaya natin to binabasa, ang mga unang pagbasa, ang mga kwento dito upang matuto tayo at hindi na mangyari ulit ang mga pagkakasala na nagawa ng mga sinaunang tao. At nang sa ganon, mas maitama na natin yung mga bagay at mga pangyayari sa buhay natin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.